Kakatapos lang magtrabaho ng lalaki at pauwi na siya nang biglang may siga na nagbato ng upos ng sigarilyo sa kanya. Gayunpaman, nang makita niya ang mukhang siga ng lalaki, yumuko na lang siya na parang walang nangyari at naglakad palayo. Hindi inaasahan, ang siga na naghahanap ng gulo ay biglang inapaka ng silinyador at sumugod sa kanya. Tinamaan ng mabilis na sasakyan ng lalaki, dahilan para gumulong siya sa kalsada. Bumaba ang siga mula sa sasakyan at malakas na humingi ng paumanhin mula sa kanya. Kahit mayabang, nagtimpi ang lalaki at humingi ng dispensa para matapos na. Sa gulat ng lahat, sinuntok pa siya ng siga para magyabang sa kasintahan. Pero tiniis lang ng lalaki ang lahat ng hindi lumalaban. Ngunit kung titingnan ang ekspresyon ng kanyang mukha, parang hindi siya nasaktan sa mga suntok na iyon. Pag-uwi niya sa bahay, umasta si Dohun na parang walang nangyari. Naghanda siya ng maayos na pagkain at tinawag ang kanyang anak na si Minji para kumain. Gayunpaman, nasa edad ng pagre-rebelde si Minji kaya naiinis siya sa sobrang pag-aalaga ng kanyang ama. Dahil dito, kahit magkasama sila sa iisang bubong, halos 3 pangungusap lang ang naibibigkas ng mag-ama sa isa't isa sa buong maghapon. Hindi kailanman inakala ni Dohun na ang anak niyang labis niyang minamahal ay dumaranas pala ng araw-araw na bangungot sa paaralan. Isang grupo ng mga nambubuli, pinamumunuan ng isang babaeng blonde na nagngangalang Hairi, ang laging naghahanap ng dahilan para asarin si Minji halos araw-araw. Walang tigil na pinagtatawanan ni Hairi ang mga damit ni Minji dahil daw amoy matanda ito, at pagkatapos ay malupit siyang pinagtatawanan dahil isa siyang batang walang ina. Minsan ay galit na lumaban si Minji, ngunit ang naging resulta lang ay mas matinding panghahamak mula sa grupo ni Hairi. Samantala, kabaligtaran naman ang ugali ng ama ni Minji. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa, mag-isang pinalaki ni Dohun si Minji mula pagkabata. Mabilis lumipas ang panahon. Ngayon, nasa 11 baitang na si Minji, habang si Dohun ay pumasok na sa gitnang edad. Sa kasalukuyan, isa lamang siyang karaniwang manager sa bangko. Araw-araw siyang pumapasok sa trabaho, at pag-uwi sa gabi, ang tanging kaligayahan niya ay mapanood ang kanyang anak na lumalaki. Ang motto ni Dohun sa buhay ay panatilihin ang kapayapaan at huwag makipag-away kaninuman. Gustong-gusto niyang iwasan ang gulo, ngunit tila ayaw siyang tantanan ng tadhana. Nang mapagtanto niyang malapit na ang kaarawan ng kanyang anak, biglang naalala ni Dohun ang panghaharas sa kanya ng siga noong nakaraang gabi. Biglang sumiklab ang pag-aalala sa kanyang dibdib, natatakot na baka makatagpo rin si Minji ng masasamang tao sa lansangan. Sa simula, balak sanang regaluhan ni Dohun si Minji ng mga gamit para sa self-defense bilang regalo sa kaarawan. Ngunit napigilan siya sa tamang oras ng kanyang kasamahang babae na si Sang-a. Iminungkahi ni Sang-a na mas mabuting bigyan ni Dohun si Minji ng t-shirt na patok sa mga kabataan. Sabi pa ng kasama, kapag tinanong ni Minji balang araw ang tungkol sa ama, maipagmamalaki ni Dohun na binili niya ng mahalang damit na iyon. Tiniyak ni Sang-a sa kanya na siguradong magugustuhan ni Minji ang kanyang medyo makalumang ama at matutuwa ito. Dahil makatuwiran ng payo, agad nagpasya si Dohun na bilhin ang mamahaling t-shirt para sa kanyang mahal na anak. Pagdating sa bahay, palihim na itinago ni Dohun ang regalo sa loob ng isang drawer. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa laundry room, balak makipag-usap at magkaroon ng masinsinang pag-uusap kay Minji. Gayunpaman, nagpakita ng masamang ugali si Minji at sinabi kay Dohun na simula ngayon, kung sino ang may-ari ng mga damit, ay siya na rin ang dapat maglaba ng mga iyon. Dagdag pa ni Minji, ayaw niyang mahawahan ng amoy ng matanda ang kanyang mga gamit. Ang masakit na sinabi ni Minji ay labis na nakasakit kay Dohun, kaya malungkot siyang tumalikod at umalis. Hindi alam ni Dohun na binubuli pala si Minji sa paaralan dahil wala siyang ibang mapaglabasan ng kanyang stress. Si Minji ay nauwi sa pagbubuhos ng lahat ng kanyang sama ng loob sa kanyang ama. Kinabukasan ng umaga, labis na nagulat si Dohun nang madiskubre niyang hinugasan ni Minji ang tambak ng maruruming pinggan sa kusina mula pa noong nakaraang gabi. Sa kabila ng kanyang mga walang isip na salita, sa kaibuturan ng kanyang puso, mahal na mahal pa rin niya ang kanyang ama. Sa paaralan, habang naghahanda si Minji na magpalit ng damit para sa klase ng PE, nadiskubre niyang itinapon ng grupo ni Hairi ang kanyang uniforme sa basurahan. Wala nang ibang magawa si Minji, kundi isuot ang kanyang karaniwang uniforme papunta sa gymnasium. Sa kabutihang palad, habang papunta roon, nagkasalubong sila ni Namhon. Si Namhon ay isang sikat na binata na matagal ng lihim na hinahangaan ni Minji. Nagkusang loob si Namhon na ipahiram kay Minji ang kanyang jacket pang-sports. Ang simpleng kilos na ito ay agad nagdulot ng labis na kaligayahan sa pusong dalagita ni Minji. Ngunit hindi alam ni Minji na nasaksihan ni Hairi ang romantikong tagpong iyon. Lalong naging mas ironic ang sitwasyon dahil may gusto rin si Hairi kay Namhon.
Matagal nang itinuturing ni Hairi si Namhoon bilang kanyang tanging romantic na target. Kasabay nito, dumalo si Do-hoon sa isang taunang pagtitipon kasama ang dalawa niyang matagal ng kaibigan, sina Han-soo at Jin-chul. Noong nakaraan, sabay-sabay nilang naranasan ang napakagloryosong mga araw ng kanilang kabataan. Ngayon, kahit naging karaniwang mga lalaking nasa gitnang edad na silang tatlo, sapat na ang simpleng pagsasama-sama nila para mapuno ng kwento ang gabi. Habang masiglang ipinagmamalaki ni Jin-chul ang kanyang mahal na anak na babae, biglang nagkaroon ng tensyonadong sitwasyon sa katabing mesa. May ilang mga siga na puno ng tattoo ang nagsimulang maging bayolente at naghamon ng away sa may-ari ng tindahan. Sa nakitang insulto, nagalit agad si Jin-chul. Gusto niyang leksyonin ang mga siga. Pinigilan siya ni Do-hoon at Han-soo at pinayuhang magtimpi dahil sila'y mga middle-aged na kailangang magtiis sa kawalang katarungan. Natatakot sina Do-hoon at Han-soo na baka mawala ng pasensya si Jin-chul at lalo pang lumala ang sitwasyon. Gayunpaman, nang makita ito, lalo pang nagpakitang gilas ang grupo ng mga siga. Binuhusan nila ng mainit na tsaa si Jin-chul. Kinagat ni Jin-chul ang kanyang mga ngipin, pilit na tinitiis ang sakit para lang makalampas ito. Ngunit napansin ng isa sa mga siga ang litrato ng anak ni Jin-chul na nakaprint sa kanyang damit. Agad siyang nagbitiw ng malalaswang biro at inutusan si Jin-chul na ipakilala sa kanya ang cute na batang babae. Hindi na malaya ng siga na nalampasan na niya ang sukdulang hangganan ng isang ama na labis magmahal sa anak. Bigla, tuluyang sumabog ang galit ni Jin-chul. Plano sanang tanungin ni Han-soo si Do-hoon kung dapat ba silang makialam sa gulo. Hindi inaasahan si Do-hoon na takot na madamay ay tahimik na naglaho na pala. Samantala, habang lalong lumalaban si Jin-chul, lalo rin siyang ginaganahan. Ibinuhos ni Jin-chul ang lahat ng lakas niya sa pag-atake. Pinugbog ang mga siga hanggang hindi na makilala ang kanilang mga mukha. Sa huli, kinailangan pang gumamit ng stun gun ng mga pulis para mapatigil ang sobrang galit na si Jin-chul. Sa ibang pangyayari, dinala ni Minji pabalik ang sports jacket upang isauli ito kay Namhoon. Sinamantala ni Minji ang pagkakataon at binigyan din si Namhoon ng isang karton ng strawberry milk bilang pasasalamat. Alam na alam ni Namhoon ang nararamdaman ni Minji para sa kanya, kaya nagbitiw siya ng ilang mapanuksong biro bilang tugon. Sa kasamaang palad, nasaksihan na naman ng babaeng blonde na si Hairi ang tagpong ito. Pagkatapos ng klase, hinablot ni Hairi ang buhok ni Minji at kinaladkad siya papasok sa storage room. Walang awang sinampal ni Hairi si Minji ng 2 beses sa mukha, dahilan upang siya ay mamangha. Malakas na pinagalitan ni Hairi si Minji, inakusahan siyang nagtatangkang makipaglandian sa lalaking gusto ni Hairi. Labis na nagdamdam si Minji at ipinaliwanag na ibinabalik lang niya ang jacket kay Namhoon. Gayunpaman, tuluyang binaliwala ni Hairi ang mga paliwanag na iyon. Sinipa ni Hairi si Minji ng diretso dahilan upang siya ay bumagsak sa sahig. Minaliit ni Hairi si Minji at sinabing ang dahilan ng kanyang pagwawala ay dahil ayaw niyang kumapit kay Namhoon ang amoy nito. Ang amoy ng isang ulila ay sumugat sa damdamin ni Minji kaya nawala siya sa sarili. Sinipa ni Minji si Hairi pabagsak at sumugod, marahas siyang inatake. Makalipas lamang ng kaunti, agarang ipinatawag si Do-hoon ng administrasyon ng paaralan. Talagang masama ang pakiramdam sa sitwasyong ito dahil ang ama ni Hairi ay si Joo-hak, ang chairman ng isang construction conglomerate. Si Joo-hak ay nagmula sa pagiging kilalang pinuno ng sindikato at sinuportahan pa ng mga matataas na opisyal. Pagdating ni Do-hoon sa paaralan, humahagulhol si Minji at halos hindi makapagsalita habang isinasalaysay ang lahat ng dinanas niyang pambubuli. Sinabi ni Minji sa kanyang ama na ngayon lang niya talaga hindi na kinaya, kaya nagpasya siyang lumaban. Umasa si Minji na si Do-hoon ang tatayo para protektahan siya at ipaglaban ang hustisya. Hindi inaasahan, labis na nadismaya si Minji sa naging kilos ng kanyang ama. Wala man lang sinabi si Do-hoon na kahit anong paliwanag, sa halip tuwirang lumuhod siya sa harap ng mga magulang ni Hairi, yumuko at humingi ng paumanhin. Nagmakaawa si Do-hoon sa pamilya ni Hairi na patawarin si Minji. Pati ipinangako ni Do-hoon na agad niyang aasikasuhin ang papeles para mailipat ng paaralan ang kanyang anak. Nagkunwari si Chairman Joo-hak na nagpapakita ng pagpaparaya. Sinabi niya na pumayag siyang palampasin ang insidenteng ito dahil naaawa siya sa kalagayan ni Minji na walang ina. Ngunit, sa mismong pag-alis ng mag-ama, agad na inusisa ni Joo-hak ang kanyang mga tauhan tungkol sa tunay na pagkatao ni Do-hoon. Nang malaman niyang isang ordinaryong empleyado lang ng bangko si Do-hoon, agad na lumitaw ang hayagang paghamak sa mukha ni Joo-hak. Hindi pa siya tumigil doon, nagbigay pa si Joo-hak ng mahigpit na babala sa punong guro. Nagbanta siya na kung muling magdusa ang kanyang anak, wala nang dahilan para manatiling bukas ang paaralang ito.
Samantala, tuluyang nanlamig ang puso ni Minji. Parang gumuho ang mundo sa paligid niya sa harap mismo ng kanyang mga mata. Para kay Minji, ang kanyang ama na lang ang natitirang haligi ng suporta sa buhay na ito. Iniisip niya na hindi kailanman nagsikap ang kanyang ama na makamit ang mataas na katayuan sa lipunan para maitaas ng kanyang anak ang noo ng may pagmamalaki. Hindi lang iyon, lumitaw ding mahina at duwag si Do-hun, palaging yumuyuko sa mga makapangyarihan. Ang katotohanang hindi naglakas loob si Do-hun na magsalita para ipagtanggol ang kanyang anak kahit isang salita man lang, ay labis na ikinabigo ni Minji. Sa kanyang galit, sinabi ni Minji na matutulog siya sa bahay ng kaibigan ngayong gabi. Pagkatapos noon, tumalikod si Minji at naglakad palayo mag-isa. Gayunpaman, habang papunta siya sa bahay ng kaibigan, biglang nakatanggap ng abiso si Minji sa kanyang telepono. Isang mensahe iyon mula kay Namhoon, ang lalaking lihim na kinahuhumalingan ni Minji. Pinapunta ni Namhoon si Minji sa likod ng paaralan mamayang gabi. Samantala, binisita ni Do-hun ang kolumbaryo ng kanyang asawa. Mag-isa siyang naupo at humingi lang ng tawad dahil sa hindi pag-aalaga ng maayos sa kanilang anak. Pag-uwi, naghintay si Do-hun hanggang hating gabi. Nag-aalala ng husto si Do-hun para sa kaligtasan ni Minji. Tinawagan niya ito pero hindi sumasagot. Kinaumagahan, hindi pa rin maabot si Minji. Tinanong ni Do-hun ang kaibigan nito pero nalamang wala roon ang anak kagabi. Dahil sa masamang kutob, agad na nagmadali si Do-hun papunta sa paaralan. Doon, natuklasan niyang hindi rin pumasok si Minji sa klase ngayong araw. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Namhoon na puno ng pasa at sugat ang mukha. Ikinuwento ni Namhoon kay Do-hun na noong nakaraang gabi, ninakaw ng isang grupo ng mga siga ang kanyang cellphone. Ang mismong grupong iyon ang nagkunwaring si Namhoon upang akitin si Minji papunta sa likurang gate ng paaralan. Dali-daling tumakbo si Do-hun papunta sa itinakdang lugar ng tagpuan. Ngunit ang tanging natira sa lugar ay isang malaking bahid ng dugo at isang panali ng buhok na nakakalat sa lupa. Agad na nakilala ni Do-hun na ang panaling ito ay pagmamay-ari ng estudyanteng may blonding buhok na si Hairi. Hindi magawang isipin ni Do-hun ang mga kakilakilabot na maaaring nangyari kay Minji. Ilang sandali pa, palihim na bumalik sa lugar sina Hairi at ang kanyang lalaking kasabwat. Malinaw na layunin nila na burahin ang anumang bakas na naiwan. Yumuko si Do-hun at pinulot ang panali ng buhok. Mahigpit niyang tinanong si Hairi upang malaman kung nasaan na si Minji. Nainis ang kasamang siga sa gitnang gulang na lalaking ito, kaya't nagtangka siyang suntukin si Do-hun. Walang sino man ang nag-akala na may laga ni Do-hun ang atake ng ganoon kadali. Ni hindi man lang nilingon ni Do-hun ang siga kahit isang beses. Nakatuon lamang siya sa pagtatanong kay Hairi tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak na babae. Dahil sa matinding kahihiyan, nagngit-ngit sa galit ang siga. Marahas niyang hinubad ang kanyang damit at lumantad ang katawan niyang puno ng magulong mga tattoo. Mayabang niyang hinamon si Do-hun na hubarin ang kanyang damit para makipaglaban, sabay pagbabanta na siya na mismo ang maghuhubad nito kung hindi makikipag-cooperate ang lalaki. Hindi inaasahan. Nang matanggal ang damit ni Do-hun, lumantad ang katawan niyang puno ng hindi mabilang na nagkakrus-krus na mga peklat, dahilan upang matakot ng husto sina Hairi at ang siga. Hindi nila alam na ang tahimik at tila mahina na gitnang gulang na lalaking ito ay dati palang super agent na tumakas mula sa Hilagang Korea. Matapos siyang tumakas, palihim na ni-recruit si Do-hun ng South Korean Intelligence Agency. Lumahok siya sa maraming misyon ng espiya bilang double agent. Si Do-hun pa nga ang naging komandante sa isang operasyong pagpaslang laban sa pinakamataas na pinuno ng Hilagang Korea upang tuluyang talikuran ang madugong mundong iyon at opisyal na magretiro. Ilang taon na ang nakalipas, napilitan si Do-hun na tutukan ng baril ang sarili niyang nakatataas. Kinailangan niyang pagdaanan ang matinding hirap upang mapalitan ang kanyang nakaraan ng karaniwang pagkakakilanlan na taglay niya ngayon. Gayunpaman, ang kapalit na kailangang bayaran ni Do-hun ay ang mahigpit na pagmamanman ng mga autoridad sa bawat kilos niya. Gaano man ito kaliit, kung sakaling hindi sinasadyang mailantad ni Do-hun ang kanyang tunay na kakayahan, tuluyan nang magwawakas ang payapang buhay nilang mag-ama. Dahil mismo sa kadahilanang iyon, sa mga nakaraang taon, mas pinili ni Do-hun na lunukin ang kanyang pride at tiisin ang kahihiyan. Mas pinili niyang maging punching bag kaysa buhayin ang kanyang instinct sa pagpatay. Ngunit ngayong ang anak niya at ang buong mundo ay nalagay sa panganib na wala ng saysay ang kanyang mga patakaran. Itinaas ni Section Chief Kim ang kanyang ulo. Ang mahina at duwag na ekspresyon na dati makikita sa kanyang mga mata ay tuluyan ng naglaho. Sa susunod na segundo, opisyal nang nagsimula ang isang totoong laban na puno ng aksyon. Bago pa man makita ng malinaw ng siga ang pag-atake, matindi na siyang binugbog ni Do-hun. Nagdurugo ang kanyang mga labi at ngipin na nagsama-sama sa isang magulong kalagayan.
Ayaw nang mag-aksaya ng kahit isang segundo, agad ginamit ni Do-hoon ang isang metal na kadena upang mahigpit na sakalin ang leeg ng walang hiyang iyon. Mariin niya itong inusisa upang malaman ang kasalukuyang kinaroroonan ni Minji. Bumalik tayo sa nakaraan, 17 taon na ang nakalipas, tuloy-tuloy na nagsagawa ng mga asasinasyon ang North Korean Intelligence Bureau na tinarget ang 2 undercover agents at isang diplomat ng South Korea. Agad namang naglunsad ng matinding kontra-atake ang South Korean Intelligence Agency. Nagpasya silang ipadala ang kanilang ace agent na si Do-hoon upang alisin ang Deputy Director of Intelligence ng kalaban. Sa tulong lamang ng isang sasakyan, mag-isang sumalakay si Do-hoon sa pinakaloob ng pugad ng kalaban. Pinili ni Do-hoon ang isang madilim na lagusan bilang lugar para tambangan ang convoy ng Deputy Director. Matapos matagumpay na mapatay ang buong escort team ng mga espesyal na ahente, nabihag ni Do-hoon ng buhay ang matandang lalaki bilang bihag. Pagkatapos, pinaharurot niya ang sasakyan palabas ng lagusan. Kahit napaligiran ng mga kalaban, walang takot na pinasibad ni Do-hoon ang kotse at sumagasa diretsyo sa malalim na dagat. Ang naging resulta ng aksyong iyon ay ang pagkamatay ng Deputy Director. Ayon mismo sa plano, tungkol naman kay Do-hoon, natural na nailigtas niya ang kanyang sarili. Agad na bumalik si Do-hoon sa South Korea at dali-daling nagtungo sa ospital upang makita ang kanyang asawang nanganganak. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng komplikasyon ang kanyang asawa habang nanganganak. Ang nagawa lamang ng mga doktor ay mailigtas ang sanggol. Ngunit hindi na isalba ang ina. Bago tuluyang pumanaw, nagawa lamang ng kanyang asawa na hikayatin si Do-hoon na talikuran ang lahat ng kanyang nakaraan. Nais niya na ituon ni Do-hoon ang kanyang buhay sa pag-aalaga at pagpapalaki ng kanilang anak na babae hanggang sa ito'y lumaki. Upang tuluyang makaalis sa mundong politikal na puno ng panlilinlang at madugong labanan, napilitan si Do-hoon na tutukan ng baril ang kanyang nakatataas. Lumabas na matagal nang ginagamit ng mga pinunong iyon si Do-hoon bilang kasangkapan sa pagpatay. Paulit-ulit nilang ipinangako na papayagan si Do-hoon na magretiro ng marangal. Ngunit sa bawat pagkakataon, agad nilang binabali ang kanilang mga napagkasunduang pangako. Sa pagtutunggalian na ito, determinado si Do-hoon na ituloy hanggang dulo. Nagbanta siyang isasama niya ang lahat sa kamatayan kung kinakailangan. Doon pumayag ang mga nakatataas na lagdaan ng papeles na hinayaan si Do-hoon na iwan ang lahat. Pagkatapos lisanin ang mundo ng mga baril at bala, pumasok si Do-hoon sa isang bagong laban na kasing tindi rin, ang pagiging full-time na ama sa bahay na nag-aalaga sa kanyang anak. Kinailangan ni Do-hoon na magsikap ng husto upang matutunan kung paano alagaan ang kanyang munting sanggol. Itinuring niyang mundo ang anak na babae. Nagdala rin si Minji ng ligaya sa nag-iisang ama. Kagabi, habang palabas si Namhoon sa cram school, hinarang siya ng grupo ng isang matipunong siga. Ninakawan nila si Namhoon ng kanyang cellphone. Ginamit ng grupo ang pangalan ni Namhoon para i-text at yayain si Minji sa likurang gate ng paaralan. Pagdating ni Minji sa lugar ng tagpuan, hindi niya nakita kahit saan si Namhoon. Sa halip, nagdala si Hairi ng isang grupo ng mga tao roon upang isagawa ang kanyang paghihiganti. Dahil sa patuloy na pang-iinsulto at pananakit ng babaeng estudyanteng blonde, hindi na nakayanan ni Minji ang lahat. Agad siyang naglunsad ng matinding pagkontra. Hindi inaasahan, namana pala ni Minji ang galing sa laban mula sa ama. Lumaban siya pabalik at natalo si Hairi. Nang makita ng siga na natatalo ang kasintahan niya, bigla siyang sumali at inatake si Minji. Si Hairi naman, sa sobrang hiya, ay biglang pumulot ng ladrilyo at inihampas ito sa ulo ni Minji. Nagpatuloy ang pagsasali ng script. Nang tumagas na ang sariwang dugo sa sahig at hindi na gumagalaw si Minji, doon pa lang nagsimulang makaramdam ng takot ang grupo ng mga kabataan. Naisa na nilang kunin ang kanilang mga telepono upang tumawag ng ambulansya. Ngunit mabilis na kinumpiska ng malaking siga ang lahat ng gamit pang komunikasyon. Nagbanta pa siya na lahat ng naroroon ay mga kasabwat. Upang matulungan ang kanyang kasintahan na makaiwas sa parusa ng batas, agad siyang tumawag kay Oh Min-chul. Si Oh Min-chul ay isang profesional na tagasingil ng utang na kabilang sa Gold Tooth Gang. Tinanong ng siga si Oh Min-chul kung paano itatago ang bangkay ni Minji. Ngunit aksidenteng narinig ng isang boss ng gang na may peklat sa mukha ang tungkol sa insidenteng ito. Nang malaman ng boss na may peklat na si Hairi ay mahalagang anak ni Chairman Juhak ng Construction Corporation, kusa siyang nag-alok na siya na ang bahala sa pagtatapon ng bangkay. Walang nakakaalam kung anong plano ang binabalak ng lalaking ito sa kanyang isipan. Matapos direktang ihagis si Minji sa trunk ng kotse, nagbigay ng garantiya ang boss kay Hairi. Tiniyak niya na malinis at propesyonal nilang itatapon ang bangkay sa dagat. Hindi rin niya nakalimutang utusan si Hairi na huwag sasabihin kahit kanino, lalo na sa kanyang amang chairman, ang tungkol sa insidenteng ito.
Pagbalik sa kasalukuyan, mahigpit pa ring sinasakal ni Dohon ang leeg ng malaking siga gamit ang kadena habang iniimbestigahan niya ito. Napakadulas ng siga at hindi madaling paaminin. Tumanggi siyang aminin ng totoo at sa halip ay nagsinungaling na si Minji raw ay nadapa at nahulog habang sinusubukang tumakas. Dagdag pa niya, siya mismo ang tumawag kay Oh Min-chul upang humingi ng tulong sa pag-aasikaso ng insidente. Tiniyak niya na mula noon, wala na siyang anumang karagdagang impormasyon. Matapos ang investigasyon at makuha ang mahahalagang pahiwatig, umuwi si Dohon upang magpalit ng maayos na kasuotan. May dala siyang maletang puno ng mabibigat na gamit at mga sandata para sa labanan. Pagkatapos noon, dumiretso si Dohon sa taguan ng grupo na pinamumunuan ni Oh Min-cheol. Sa mga oras na ito, abala sina Oh Min-cheol at ang kanyang mga kasabwat sa pagharap sa isang lalaking nangutang ngunit hindi nakabayad. Upang mabawi ang utang na iyon, nagpaplano ang malupit na grupong ito ng isang operasyon upang kunin ang mga bahagi ng katawan ng kaawa-awang anak na babae ng lalaki. Sa kabutihang palad, habang malapit na nilang isagawa ang malupit na gawain, biglang sumugod si Dohon at dumating siya sa tamang oras. Nang makita ni Dohon ang isang batang babae na kasing edad ng kanyang anak na halos abusuhin ang katawan, lalo pang nag-alab ang kanyang galit. Mas matindi at matatag ang kanyang mga naging hakbang na ang layunin ay tuluyang lipulin ang masamang grupong iyon. Agad namang naamoy ng leader na si Oh Min-cheol ang nalalapit na panganib. Mabilis siyang nakaisip ng paraan upang tumakas. Hindi inaasahan, sa mismong paglabas niya, agad na nahulog si Oh Min-cheol sa patibong na inihanda ni Dohon. Bago pa man niya lubos na maunawaan kung sino talaga ang nakakatakot na lalaking ito, kinailangan ni Oh Min-cheol na tanggapin ang buong lakas ng isang napakalakas na suntok diretso sa kanyang mukha. Samantala, ang dalawang matalik na kaibigan ni Dohon ay nakakulong pa rin sa mga awtoridad matapos ang gulo na naganap noong nakaraang gabi. Walang kaalam-alam ang dalawa na naitala ng isang nagdaraan ang insidente noong araw na yon. Sa kasalukuyan, ang video na yon ay umaani ng napakalaking atensyon sa iba't ibang social media platforms. Agad na napansin ng North Korean Intelligence Bureau ang paglitaw ni Dohon sa video. Kinilala nila si Dohon bilang ang target na hinahanap sa pinakamataas na antas. Ang Director General ng Intelligence Bureau ay may malalim na galit kay Dohon na nag-ugat pa 17 taon na ang nakalilipas. Wala siyang ibang nais kundi agad na maglabas ng utos na ipadala ang mga mamamatay tao upang patayin si Dohon kaagad. Gayunpaman, nagkaisa ang iba pang mga mataas na opisyal sa kanilang pagtutol sa desisyong ito. Ang dahilan ay dahil sa isang napakahalagang negosasyon sa pagitan ng Hilaga at Timog Korea na malapit ng maganap. Sa halip na magsagawa ng madugong asasinasyon na maaaring magdulot ng matinding kaguluhan, nagpasya silang magpadala ng isang elite na espiya na sasama sa delegasyong diplomatiko. Ang layunin ng hakbang na ito ay upang maaresto si Dohon sa paraang maayos at lihim hanggat maaari. Gayunpaman, lubos na nauunawaan ng Direktor General ang tunay na kakayahan ni Dohon. Dahil dito, wala siyang anumang tiwala sa grupo ng mga espiya na ipadadala. Alam niyang tiyak na walang sinuman ang kayang mahuling buhay si Dohon. Ang tanging posibleng eksepsyon ay isang alamat na may code name na number 66. Itinuturing ang taong ito bilang pinakadakilang halimaw sa buong kasaysayan ng intelihensya ng Hilaga. Minsan niyang nagawang lipulin mag-isa ang isang buong platon ng South Korean Commando. Sa kasamaang palad, ang trump card na ito ay namatay matapos ang pagtataksil ni Dohon. Maraming taon na ang nakalipas. Ngunit biglang naalala ng Director General na may nakababatang kapatid pa pala ang taong iyon. Ang nakababatang kapatid na ito ay isa ring napakatakot na espiya na hindi naman pahuhuli sa galing kumpara sa kanyang kuya. Nang mapagtanto ng Direktor General na may malalim na galit ang binatang ito dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid, napagpasyahan niyang gamitin ito. Nais niyang gamitin ang mga kamay ng binatang ito upang alisin ang traidor na si Dohon. Sa kabilang panig ng labanan, si Director Kang Guk-chol na nagtatrabaho sa South Korean Special Forces Bureau ay nakararamdam din ng matinding sakit ng ulo. Ang sanhi ay nag-ugat mula sa isang emergency report na may kaugnayan kay Kim Dohon. Nagpadala ang panig ng North Korea ng opisyal na arrest warrant sa pamamagitan ng hotline system. Hiniling nila na magpadala ng mga ahente ng direkta upang isagawa ang pag-aresto. Ang kasalukuyang sitwasyon ay tunay na parang isang dilema dahil ang gobyerno ng South Korea ay palaging itinatanggi ang pag-iral ni Agent Kim. Ayaw nilang mapunta sa kamay ng kalabang grupo ang isang mapanganib na tao tulad ni Dohon, kaya nagpasya si Direktor Kang Guk-chol na magpadala ng mga tauhan upang maunahan si Dohon. Sa parehong oras na ito, abala si Dohon sa pag-iimbestiga sa walang kwentang si Oh Min-cheol. Gayunpaman, kahit na labis na binugbog ni Dohon, matigas pa ring tumanggi si Oh Min-cheol na magsalita kahit isang salita.
Hindi lang iyon, malakas pa niyang tinakot si Do-hoon na isasampa niya ito sa korte dahil sa pananakit ng kapwa. Lumabas na naglakas loob si Oh Min-cheol na umasta ng arogante dahil menor de edad pa siya. Naniniwala siyang kahit anong krimen ang gawin niya, hindi siya mapaparusahan ng batas. Gayunpaman, ang pag-uusap tungkol sa batas sa isang ama na nawala ng anak ay isang walang saysay na pagsisikap. Malamig na inilabas ni Do-hoon ang baril na may silencer. Agad siyang nagpaputok ng bala diretso sa binti ni Oh Min-cheol. Tinakot ni Do-hoon ang binata na pinabayaan lang niya itong mabuhay dahil naniniwala siyang buhay pa ang kanyang anak na si Minji. Dagdag pa ni Do-hoon, kung may mangyari kay Minji, buong pamilya ni Oh Min-cheol ang magbabayad ng kanilang mga buhay. Sa mismong sandaling iyon, biglang nakatanggap ng text message ang telepono ni Oh Min-cheol. Inutusan siya ng amo na agad patahimikin ang lahat ng tauhan tungkol sa insidenteng nangyari kahapon. Agad na pinagana ni Do-hoon ang telepono at tinawagan pabalik ang numerong iyon. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang tao sa kabilang linya. Lumabas na matalino nilang napansin ang mga palatandaan ng kaguluhan. Agad naglabas ng utos ang amo na may peklat na burahin ang lahat ng nilalaman sa group chat. Maging ang telepono ay maingat niyang itinapon diretso sa kanal upang putulin ang anumang posibleng ebidensya na maaaring imbestigahan. Pagkabasa ng text message na binabanggit ang pagtatapon ng isang bangkay, parang lumubog sa napakalamig na yelo ang puso ni Do-hoon. Walang tigil na nanumpa si Oh Min-cheol. Ipinaliwanag niya na matapos mabura ang online chatroom, hindi na talaga siya makahanap ng paraan para muling makontak ang amo na yon. Sa gitna ng matinding kawalan ng pag-asa, naghanda si Do-hoon na umatake at tapusin ang buhay ng walang kwentang taong iyon. Sa mismong sandaling iyon, biglang sinalakay ng mga pulis ang lugar. Samantala, ang dalagang si Hairi ay hindi mapakali sa kanyang pagkakaupo at pagtayo. Lubos siyang nag-aalala na baka may ibang makadiskubre sa bangkay. Kasabay nito, natatakot din si Hairi sa posibilidad na hanapin siya ng ama ni Minji na isang mamamatay tao upang maghiganti para sa kanyang anak. Habang nagpapanggap na may sakit si Hairi at nagkukulong sa kanyang silid, dumating ang kanyang amang chairman mula sa trabaho. Nang tanungin ni Hairi kung anong trabaho ang ginagawa ng ama ni Minji, agad ginamit ng chairman ng pagkakataon upang turuan ng leksyon ng kanyang anak gamit ang napakatoksikong ideolohiya. Pinayuhan niya si Hairi na kailanman ay huwag tanggapin ang pagiging sunod-sunuran. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagpaparusa ng higit pa sa ginawa ng iba. Dagdag pa ni Joo-hak, dapat mong gawing takot na takot ang iyong mga kaaway na nanginginig ang kanilang mga tuhod tuwing makikita ka. Samantala, malinaw namang ipinaliwanag ng boss na may peklat sa kanyang mga tauhan ang dahilan. Sinagot niya ang tanong kung bakit hindi niya sinamantala ang pagkakataon upang kikilan si Hairi. Sa katunayan, lubos na nauunawaan ng boss na may peklat na si Chairman Joo-hak na ama ni Hairi ay isang napakatakot na tao. Nagmula siya sa ilalim ng mundo, dalubhasa sa pagpatay sa kontrata. Pagkatapos noon, unti-unti siyang umangat at nakuha ang kontrol sa magkakaibang mga kumpanya ng konstruksyon. Sa kasalukuyan, hawak ni Joo-hak ang isang grupo ng mga mersenaryo na binubuo ng mga profesional na dating miyembro ng Special Forces. Ang hukbong ito ng mga mersenaryo ay laging handang gumamit ng matinding dahas upang parusahan ang sinumang magtatangkang hadlangan ang kanyang konstruksyon. Habang nagaganap ang mga pangyayaring ito, dinala si Do-hoon ng mga pulis sa punong himpilan ng pulisya. Wala siyang kaalam-alam na may isang mamamatay tao mula sa Hilagang Korea na tumawid ng hangganan papuntang Timog Korea na may iisang misyon, siya ay patayin. Ang mamamatay taong iyon ay walang iba kundi ang tunay na nakababatang kapatid ng alamat na espiya na may codename na number 66. Sinadya ng Direktor General na bigyan ng maling impormasyon ang binatang ito. Nagsinungaling siya, sinabing ang kapatid ng binata ay tinaga sa likod at pinatay mismo ni Do-hoon. Pagkatapos, opisyal na iginawad ng Direktor General sa binata ang alamat na codename na number 66. Binigyan niya ang binata ng isang napakahalagang misyon na magtungo sa timog upang lipulin ang traidor na si Do-hoon. Ang bagong Agent 66 ay pumasok sa Timog Korea sa pamamagitan ng rutang dagat. Hindi nagtagal, opisyal na siyang nakarating sa lungsod ng Seoul. Isang undercover sleeper agent ang diretsyong nag-abot ng kotse sa binatang ito. Ibinigay din ng espiya ang address ng istasyon ng pulis kung saan nakakulong ang dalawang matagal ng kaibigan ni Do-hoon. Habang malakas na humihingi ng pagkain si Jin-chul, biglang may lumitaw na delivery man. Ang nagkunwaring delivery man ay walang iba kundi ang espiya mula sa Hilagang Korea. Diretsahan niyang tinanong kung nasaan si Do-hoon ngayon. Sa una, nagkunwari si Jin-cheol na inosente at nagsalita ng mga walang kwentang bagay.
Gayunpaman, nang maglabas ng baril ang espiya upang takutin siya, dali-daling inamin ni Jin Cheol ang lahat ng detalyadong impormasyon tungkol sa tirahan ni Do-hun. Pagkaalis ng anino ng mamamatay tao, sunod-sunod na sinuntok ni Jin Cheol ang kanyang kasama sa selda ng ilang beses. Dahil dito, napahawak sa tiyan ang lalaki at napapilipit sa sakit. Kasunod nito, malakas na sumigaw si Jin Cheol na may isang tao raw na sinasaktan at malapit ng mamatay. Sinamantala niya ang pagkakataon nang magmadaling buksan ng pulis ang pinto ng selda upang tingnan at agad siyang tumakbo palabas na parang hangin. Samantala, abala ang Gold Tooth Gang sa pakikitungo sa isang matigas na mamamayan na tumangging lumipat. Matapos nilang mapilitang pumirma ang lalaki sa kasunduan, labis na nagmukhang mayabang ang among may peklat. Umupo siya at muling pinakinggan ang audio recording ng kanyang pag-uusap kay Hairi, ang dalagang babae. Ang recording na ito ay pinagsama-sama at inedit ng napakaayos. Sa audio clip na iyon, narinig na umamin si Hairi na kumuha siya ng buhay ng ibang tao. Ipinahayag din niya ang kagustuhang upahan ng amo upang itapon ang bangkay para sa kanya. Sa kabilang banda, tahasang tinanggihan ito ng amo. Sa katunayan, hindi pa pala naitapon ng grupong ito ang bangkay gaya ng ipinangako. Iniwan pa rin nila ang biktima na hindi ginagalaw sa loob ng trunk ng kotse. Walang kaalam-alam ang buong grupo na si Minji ay bahagya pa ring humihinga sa mga sandaling iyon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, matigas na tumanggi si Do-hun na magsalita o umamin ng kahit ano sa mga pulis. Nang kinuha ng mga pulis ang fingerprint ni Do-hun upang hanapin sa database, laking gulat nila nang biglang nag-anunsyo ang sistema na hindi sila pinapayagang makapasok. Lumabas na lahat ng personal na impormasyon ni Do-hun ay nakaklasify sa napakataas na antas ng seguridad. Dahil dito, lubos na nawalan ng magagawa ang lokal na pulisya. Sa mismong sandaling iyon, biglang tumunog ang mobile phone ni Do-hun. Nakita sa screen na ang tumatawag ay ang kanyang anak. Sa isang tingin lang sa tawag, pinatumba agad ni Do-hun ang mga pulis. Pagkatapos, mabilis niyang sinagot ang telepono at nagsalita ng may nanginginig na boses, tinanong kung siya ba ang kanyang anak. Mahinang binanggit ni Do-hun ang pangalan ni Minji na may pananabik. Sa mismong sandaling ito, opisyal na nagtapos ang episode 2 ng serye. Napaisip ang mga manunood kung ang tawag ay sa anak niya o patibong lang ng mga kontrabida. Lubos naming kailangan ang inyong suporta. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Abangan ang pagpapatuloy ng ating recap sa pinakanangungunang series ngayon sa Netflix, Agent Kim Reactivated. Dito lang sa Nilagang Money. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.